Hello mga kaibigan, magluluto na naman tayo ng hipon. Ito yung hipon natin mga kaibigan, malinis na siya. At pinipilian namin ng mga malalaki mga kaibigan dahil yung mga malalaki, iibahin ko naman siya ng pagluto. At ito na mga kaibigan, ang ating hipon. Talagang piling-pili ito mga kaibigan. Pinagtutulungan namin mga kaibigan na piliin ang medyo malaki-laki ng konti. Kasi iibahin ko naman siya pagluto mga kaibigan. At itong mga maliliit, lulutuin ko siya ng pinatuyo para matagal siyang masira. At aabot siya ng 1 linggo at lagpas pa ng 1 linggo mga kaibigan kapag tuyong-tuyo ang ating hipon at makatipid-tipid na rin tayo ng ulam. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan ang aking kameraman kasi malikot ang kanyang kamay dahil bata lang siya mga kaibigan ang humahawak ng aking kamera, kaya ganon ang likot mga kaibigan. Nabiyayaan tayo na medyo marami-rami na mga hipon kaibigan dahil yung aking hubby tumutulong siya nag-harvest ng fish fun, yung mga wild na hipon. Mga kaibigan, ang unang hakbang na gagawin natin, tutuyuin natin ang kawali at pagka natuyo na ang kawali mga kaibigan, ilalagay na natin ang hipon at ito na nga mga kaibigan, inilagay ko na ang hipon. At hahayaan lamang natin mga kaibigan na lalabas ang katas ng hipon hanggang matuyo. At lagyan natin ng asin mga kaibigan para naman papasok na yung asin sa loob ng katawan ng hipon. At halo-haluin natin mga kaibigan. At kapag nahalo na natin mga kaibigan, tatakpan muna natin siya hanggang lalabas ng katas ng hipon at hanggang matuyo na rin siya. At ito na nga mga kaibigan, ang ating hipon, malapit na siyang matuyo. Halo-haluin muna natin para mapantay lahat. At hindi na natin siya tatakpan mga kaibigan, hahayaan na lang natin siya na matuyo ang sabaw para mas madilis mga kaibigan na mawala ang sabaw. Pag mawala na ang sabaw mga kaibigan, lalagyan na naman natin siya ng tuyo mga kaibigan para naman maiba din kunti ang kanyang kulay. At pagkatapos natin malagyan ng tuyo mga kaibigan, aantayin na naman natin muli na matuyo ang tuyo. At tatakpan din natin siya mga kaibigan. At kapag kumulo na siya, kaibigan, huhukayin na naman natin siya muli. Kapag wala na yung tuyo mga kaibigan, lalagyan na natin siya ng mantika para yun ang mantika ang magpipigil sa kanya na hindi siya mabilis masira. Dahil wala tayong rip mga kaibigan, dahil hindi ako bumili ng rip, dahil nangangamba ako sa kuryente namin, dahil yung kuryente namin mga kaibigan, malakas siya mag-consume. Kahit ilaw lang yung ginagamit namin mga kaibigan, laki ang bill namin. At ito na nga mga kaibigan, nahain ko na ang ating hipon at ready to eat na siya mga kaibigan. Halika kayo, kain tayo. Napakasarap nito mga kaibigan. At talagang makakatipid kami nito kasi aabot 1 linggo na hindi siya masisira. At maraming salamat mga kaibigan sa inyong panunood.